Magandang buhay, kabamba! Kumusta po kayo? Isang pang-sosyal na lutuin naman ang aking isi-share sa inyo ngayon, kabamba. Medyo sosyal sa paningin pero madali lang itong lutuin. Ito ay ang beef broccoli. Kaya samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin. Kalahating kilo na karne ng baka, broccoli, garlic powder, cornstarch, brown sugar, soy sauce, oyster sauce, pinong paminta, sesame oil at fried garlic. Huwag kayong mag-alala, kabamba. Ilalagay ko na lang dito sa comment section ang kumpletong rekado nito. Ang una kong gagawin dito ay hihiwain ko lang itong karne ng baka sa maninipis. Kailangan lang kasi nating nipisan ang paghiwa nito para mabilis lang itong lutuin. Ang pinakamagandang parte ng baka ay sirloin o kaya tenderloin. Yun kasi yung malalambot na parte ng baka. Sa inyong lugar, kabamba, magkano ang 1 kilo ng karne ng baka? Dito sa amin ay nasa 420 per kilo. Talagang nagtaasan na ang presyo ngayon. Pagkatapos ko naman ito mahiwa ay nilagay ko lang dito sa aking mixing bowl. Akin lamang itong titimplahan. Lalagyan ko lang ito ng 1.5 kutsara ng soy sauce at 1/2 kutsarita na garlic powder. At itong panghuli kong ilalagay ay itong 2.5 kutsara na cornstarch. Pagkalagay ko naman sa mga ito ay akin lamang itong hinalo para ma-will combine itong aking nilagay na pampalasa. After nito ay akin namang sinunog gawin itong kanyang sauce. Naglagay lang ako dito ng 1 cup na tubig dito sa aking mangkok, 2 kutsara na soy sauce at itong 1/4 cup na oyster sauce at itong 2 kutsara na brown sugar. Lalagyan ko rin ito ng pinong paminta at 1 kutsarita na sesame oil. Huwag niyong kalimutan lagyan nito, kabamba, dahil isa yan sa magpapasarap dito sa ating beef broccoli. Inyo lamang itong haluin na mabuti. Uumpisahan ko ng magluto dito sa aking non-stick pan ay naglagay lang ako dito ng olive oil. Pwede naman kahit yung regular na mantika na gamit ninyo. Nung mainit na ang mantika nito ay akin naman nang nilagay itong aking tinimplahan na karne ng baka. Nakaset pala ang apoy ng aking kalan sa medium to high heat. Stir fry lang yung aking gagawin dito, kabamba. At huwag nyo masyadong tagalan yung inyong pagpa-fry dito. Baka kasi mas lalo itong tumigas o kaya makunat itong karne ng baka. Ako ay akin lamang itong in-stir fry ng 5 minutes. After naman nito, kabamba, ay lalagyan ko na ng sauce na aking tinimpla kanina. Huwag niyo palang kalimutang tikman yung sauce na inyong gagawin para mai-adjust niyo yung lasa nito. Naswak sa inyong panlasa. Hindi naman kasi tayo magkakaparehas ng panlasa, kabamba. Yung sauce na aking ginawa ay hindi ko pala dito na ilagay lahat. Kung gusto niyo naman ito na masabaw ay ilagay niyo na lang ito lahat, kabamba. After ng aking pagluto dito ay sinunod ko namang lutuin itong broccoli. Nagpakulo lang ako dito ng tubig at nilagyan ko ito ng kunting asin. Tsaka ko naman nilagay itong broccoli. Ibablanch ko lang ito ng saglit. At half cook ko lang ito lulutuin. After nito ay akin lang itong binuhos dito sa strainer. Para naman ma-achieve natin yung magandang kulay nito, ay akin lamang itong ibababad sa tubig na may yelo. Ganito lang yung simpleng paraan para ma-achieve natin na green ang kulay nito. After nito ay akin na muli itong sinala gamit ang strainer. Akin lamang ilalagay dito sa serving plate yung aking niluto kanina. Para naman maganda yung presentasyon ng ating niluto, ay akin naman na itong aayusin para mas lalong nakakatakam ang itsura nito. Baka nag-iisip ka na naman ng iyong iluluto. Magluto ka na rin ito, baka magustuhan ng iyong pamilya. At di mo na kailangan pang pumunta sa mamahaling restaurant. Lagyan mo na rin ng fried garlic pang toppings. Yan na, kabamba, ready to serve na yung ating beef broccoli. Paki-like and share na lang itong video na to para maraming makapanood. Maraming salamat sa panonood, kabamba. Hanggang sa muli!